Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan po ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho ang ating pong mga balita. Sumeradyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Kanina ho alas 2 nagmadaling araw, ang binabantayag low pressure area ay nanatiling nasa labas pa rin ho ng PARA o ng Philippine Area of Responsibility at nasa katamtaman ang tsansang mabuo bilang isang bagyo sa loob ng 24 oras. Bantay panahon. Ito ay nasa 1,780 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Samantalang isa pang low pressure area na binabantayan na nasa loob po ng PAR ay tuluyan na hong nalusaw, mga kapuso. Bantay panahon. Samantala, ang Eastern Visayas, Capiz, Aklan, Cebu at Bohol ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ng dahil ho sa easterlies. Ang natitirang bahagi ng Visayas, ang lalawigan po ng Palawan, kasamang isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ng dahil pa rin ho sa easterlies. Ang buong Visayas, kasama na lalawigan ho ng Palawan at isla ng Kalayaan, ganun din ang Occidental Mindoro, ay makakaranas ng mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa ilagang silangan hanggang sa silangan na may mahina hanggang sa katamtaman na pag-alon sa karagatan. Bantay panahon. Alas 5:47 na ho ng umaga, mga kapuso. Kayo ho'y nakikinig na sa Super Balita sa 909 numero 1. Sumeradyo, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Para po sa detalye ng ating pong mga balita sa 909 numero 2, mga kapuso. Ito po ang Department of Trade and Industry nakapag-inspeksyon na mahigit 1,800 na establishmento sa Palawan kaugnay sa pagpapatupad ng product standard monitoring ngayong taong 2025. Super Radio, Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, si Super John Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok! Super John, saglit lang. Ayusin lang natin, Super John. Okay, lipat na lang tayo. Line 3, mga kapuso. Naengkanto na naman yung linya ni Super John. Super John, pasok! Superadala aabot sa 1,839 ang kabuang bilang ng mga pangunahing tindahan o establishmento sa lungsod ng Puerto Princesa at sa mga munisipyo sa Palawan ang ininspeksyon ng Department of Trade and Industry mula Enero hanggang Setyembre ngayong taong 2025. Sa isinagawang kapihan ng Philippine Information Agency Palawan, inihayag ni Senior Trade and Industry Development Specialist Percival Narboneta na mula sa nasabing bilang ay 5 ang nakitaan ng mga paglabag, kabilang ang pagbebenta ng butane gas na walang product standard na marka. Ibig sabihin na hindi dumaan sa pagsusuri at hindi ligtas gamitin, at ang ina naman ay bahagi ng motorsiklo na pawang walang mga PS mark at import commodity clearance. Samantala, aabot naman sa kabuuang 93,550 pesos ang halaga ng mga produktong pinatanggal ng DTI sa mga tindahan dahil walang marka na kinabibilangan ng butane gas canister, motorcycle inner tube, LPG hose at LPG regulator. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:49 na ho ng umaga, mga kapuso. DTI Palawan, madalas daw hong nakakatanggap ng mga reklamo sa mga problema
sa produktong nabili online, mga kapuso. Super Radio Local News. Balikan ko natin ang detalye ng balitang yan. Si Super June Vicer Bantaculo sa detalye ng balita. Pasok! Talasang natatanggap na reklamo ng Department of Trade and Industry Palawan ngayong taong 2025 ay patungkol sa problema sa nabaling produkto sa mga online shopping platforms. Ayon kay Senior Trade and Industry Development Specialist at OIC ng Consumer Protection Division Percival Narbonita na mula Enero hanggang Setyembre aabot sa 63 reklamo ang natanggap, inaksyonan at naresolba ng ahensya na may kaugnayan sa online shopping at may natatanggap ang complaints ng DTI sa Palawan. Sa ngayon sa kasalukuyan, ang bilang na ito ay mas mababa kumpara noong nakaraang taon na may 86 na reklamo ang natanggap at naresolba ng DTI. Ayon pa sa ahensya, mahalagang malaman ng publiko o mga mamimili ang kanilang karapatan at kung may problema ay kanino sa kanilang produktong nabili ay agad tumungo sa kanilang tanggapan. Alinsunod sa Republic Act 7394 o Consumer Act of the Philippines, maaari mo nang magsumite ng reklamo ang mga consumer sa loob ng 2 taong prescriptive period mula sa araw ng pagbili at ang pagkakatuklas sa problema ng produkto. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA sa Radyo Palawan. Dapat totoo. Samantala mga kaibigan, punta po natin ang balita mula sa Gusaling Kapitolyo. Sangguniang Panalawigan humiling kay Governor Ami Alvarez na maglaan ng tulong pinansyal sa mga naapektuhan ng lindol sa Davao. Super Radio Local News. Detalye ng balitang yan, Super JB Juanix. Sa detalye ng balita, pasok! Iniling ni Board Member Alma Shiriba kay Governor Amiro Alvarez sa pamagitan ng isang resolusyon ang paglalaan ng tulong pinansyal para sa mga naapektuhan ng 7.4 magnitude na lindol sa Davao noong October 10, 2025. Ayon kay Iba, ang naturang hakbang ay kasunod ng pagkakaaproba ng Sangguniang Panlalawigan sa 1 milyong piso na tulong pinansyal na ipinabot ng Pamahalang Panlalawigan ng Palawan sa mga naapektuhan naman ng 6.9 magnitude na lindol sa Cebu noong September 30, 2025. Kaugnay nito, iminumungkahi rin ang bukal na ipatawag sa isang committee hearing ang mga kinatawan mula sa FIVOX, PDRRMO at mga eksperto upang makapagbigay ng update hinggil sa estado ng Palawan sa usapin ng mga fault lines at posibilidad ng paggalaw ng lupa, lalo na sa gitna ng sunod-sunod na pagyanig sa iba't ibang panig ng bansa. Dagdag pa ni Iba, bagamat kilala ang Palawan bilang ligtas sa malalakas na lindol, nakakapagtala pa rin umano ang lalawigan nito mga nagdaang panahon na mga mahihinang pagyanig sa ilang lugar. Kaya't mainam aniya na maipaliwanag ito ng mga eksperto upang mapagandaan ang posibleng epekto ng mga ganitong sakuna sa mga Palawenyo. Ako, si JD Wanich ng GMA, Super Radio Palawan. Dapat totoo. 7 minuto po mga kapuso bago sumapit po ang alas 6 po ng umaga. Samantala lungsod ng Puerto Princesa nanguna sa may pinakamataas na Gross Domestic Product o GDP sa buong rehiyon ng Mimaropa para sa taong 2024. Super Radio Local News. Alamin ko natin ang detalye ng balitang yan, si Super Rod Evangelista. Sa detalye ng balita, pasok! Okay, lipat tayo. Line 3 na lang. Si Super Rod Evangelista para po sa kanyang balita, pasok! Nanguna ang lungsod ng Puerto Princesa sa tala ng may pinakamataas na Gross Domestic Product o GDP na rehiyon ng Mimaropa para sa taong 2024. Nakapagtala ang Puerto Princesa ng 9.8 na pagtaas sa GDP, pinakamataas kung ikukumpara sa ibang mga probinsya at lungsod na kabilang sa Region 4B o Mimaropa Region. Sa pamamagitan ng itinuturing ni outstanding performance dito ng lungsod, ay may tuturing daw na ang Puerto Princesa bilang economic engine sa rehiyon. Mula raw sa GDP na 58.72 billion pesos noong taong 2023 ay umakyat ito sa 64.47 billion pesos mula sa mga serbisyo
turismo, construction at sektor ng komersyo. Dahil dito, nagpapatuloy ang lungsod na manguna sa tinatawag na economic dynamism sa rehiyon. Samantala, ang mga luwa naman ang lalawigan ng Marinduque na may pinakamataas na GDP na nakapagtala ng 8.5% o 24.81 billion pesos mula sa 22.87 billion pesos na GDP. Sumunod ang lalawigan ng Romblon na may 6.3% GDP, ang Oriental Mindoro na may 5.3% GDP, Occidental Mindoro na may 2.1% GDP at ang lalawigan ng Palawan na may 1.1% gross domestic product. Ako, si Rodi Evangelista ng GMA sa Radyo Palawan, dapat totoo. Balikan natin si Super June Vicer Bantaculo. Ito pong DTI nagsagawa ng on-the-spot inspection and monitoring sa 200 tindahan sa buong rehiyon ng Mimaropa kahapon mga kapuso bilang bahagi ng ipinagdiriwang National Standards Week mga kapuso. Super Radio Local News. Detalye ng balita, Super John, pasok! Nagsagawa ng ang Regional Center Office at lahat ng provincial offices at negosyo center ng Department of Trade and Industry Mimaropa ng on-the-spot product standard monitoring at enforcement sa mahigit 200 mga establishmento sa buong rehiyon kahapon, ika-14 sa buwan ng Oktubre ngayong taon, patay sa ulat ng DTI Mimaropa. Sa bayang isinagawa ang monitoring activity sa lahat ng munisipyo sa rehiyon na may negosyo center, habang monitoring enforcement naman ang isinagawa sa mga key trading areas kung saan matatagpuan ang DTI provincial officers. Ang naging pasihan aktibidad na ito ay ang Department Administrative Order No. 2 Series of 2007 na nagsasaad ng tungkulin ng mga manufacturers, importers at traders na tiyakin ang kanilang mga produkto ay sumusunod sa tinakdang standards bago itilagay sa merkado. Ang produktong sakop nito ay mga nasa Bureau of Philippine Standards at mandatory product certification list, kabilang electrical appliances, construction materials at iba pa. Ito ay alinsunod na rin sa pagdiriwang ng National Standards Week at World Standards Day. Itiniyak naman ng DTI na regular na nagsasagawa ng buwanang monitoring at enforcement ang ahensya upang matiyak na patuloy na sumusunod ang mga establishmento sa itinakdang mandatory product standards. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA sa Radyo Palawan